Bagamat no-show si VP Sara, nagpatuloy pa rin ang pagdinig ng House Committee on Justice kahapon April 22 para sa impeachment proceedings laban sa Vice-Presidente. Sa pagdinig, iprenesenta ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga natuklasan nilang bank transactions na ayon sa kanila ay konektado umano sa mga bank accounts ni VP Sara at ng asawa nitong si Man Scarpio. Ayon sa AMLAC, pumalo sa 6.7 billion pesos ang kabuang halaga ng mga transaksyong kanilang iprinesenta. Kinabibilangan ito ng mga covered transactions o higit 500,000 pesos na halaga at mga suspicious transactions na kahit mababa sa 500,000 pesos ay itinuturing pa rin kahina-hinala. Sa bank account ni VP Sara, 313 na covered transactions at 17 suspicious transactions ang nakita ng AMLAC, habang 317 na covered transactions at 16 suspicious transactions naman ang naiulat sa account ni Carpio. Ang mga transaksyong ito ay mula 2006 hanggang 2025. Napansin din ang pagtaas ng dami ng transactions mula 2009 hanggang 2013 at noong 2016 hanggang 2022. Halos kalahati ng kabuuang halaga ay pumasok umano sa account ni VP Sara na umabot sa 3.92 billion pesos, habang nasa 2.9 billion pesos naman ang naitala sa account ni Carpio. Financial movements intensified between 2009 and 2013 with consistently high annual totals exceeding 400 million. Activity gradually moderated from 2014 onward with annual transaction values generated ranging between 40 million and 85 million, except for smaller movements in 2023, 4.78 million, and 2025, 1.06 million. Maliban dito, idineklara rin ng Vice-Presidente na wala siyang cash on hand o bank deposits mula 2019 hanggang 2024 batay sa kanyang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. In her 2019 SALN, it is further noted that it was stated that she had no cash or deposits in that particular 2019 SALN. That for 2020, the SALN of the Vice President stated a net worth of 56,583,000 as stated in her 2020 SALN. Further, the SALN does not state cash on hand and cash deposits, Madam Chair. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Duda naman ang ilang mambabatas dahil mula sa 34.8 million pesos na net worth noong 2016, umakyat ito sa 88.5 million pesos noong 2024. Hindi nagtutugma yung kwento sa kwenta. Dahil sa SALN kanina na binabanggit po ng ating kasamahan na si Congressman Terry Redon, may mga sinabi na wala na may cash on hand, kaso lang base sa pasok at labas ng pera, mas malaki po yung nai-report ng AMLAC at ng mga bangko sa AMLAC kaysa sa dun sa lumalabas sa SALN. Sa 2024 SALN po, nakalagay na net worth nila ay 88 million lamang. Bilyonaryo pala sila. Sabi nga po ng isang wise man from the 3rd District of Manila kanina, di wow. Ang sabi naman po ng bakla na akbayan, sila na. Ang ebidensyang ito ay may tuturing na smoking gun o matibay na basehan para masabi na may probable cause para iangat ang kaso. Humarap din sa pagdinig si dating Senador Antonio Trillanes IV na nagsumite ng kanyang sinumpaang salaysay at mga bank records na ayon sa kanya ay nagpapakita ng umano'y pagtanggap ng pera ng pamilya Duterte mula sa isang iniuugnay na drug lord na si Samuel Uy. Na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenya, kasama pa ang kanilang anak na si Kitty Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Baste Duterte ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga na mga cashier's checks o personal checks
mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy. Ayon sa ilang mambabatas, may mga transaksyon na nagkakatugma sa mga records na ipinasa ni Trillanes at sa ulat ng AMLAC. Confirmed as well, similar transaction appear in the AMLC report. That's a total of how many transactions, Honorable De Lima? Supposed to be 5. Total of 5 transactions for Annex H, all confirmed by the AMLC. Similar transactions appear in the AMLC report. Ibinahagi rin ng AMLAC na nabanggit si VP Sara sa 27 confidential reports na isinumite ng mga covered persons o mga institusyong obligadong mag-ulat ng kahinahinalang transaksyon na may kaugnay umano sa illegal na droga, katiwalian at maling paggamit ng pondo. Samantala, pinabulaanan ni VP Sara ang mga alegasyon at sinabing kahinahinala ang timing ng mga ito na nagsimula matapos siyang umalis sa gabinete at tumangging pumirma sa national budget na hindi niya kayang ipagtanggol. Iginit din niya na malinis ang kanyang record at wala siyang kaso sa maling paggamit ng pondo ng bayan at lahat ng kanyang ari-arian ay maayos na idineklara at dokumentado sa kanyang SALN. Dagdag pa niya, ang tunay na katiwalian ay hindi umano itinatago sa bangko kundi inilalabas sa bansa gamit ang maleta. Inakusahan din niya ang administrasyon ng pag-abuso sa mga institusyon para sa politika at pag-iwas sa pananagutan. Binatikos din niya ang kakulangan ng aksyon sa mga issue tulad ng mahal na bilihin, kahirapan, flood control funds, kapayapaan sa Mindanao at krimen. Sa huli, hinimok niya ang publiko na huwag magpalinlang sa issue ng impeachment at tutukan ang mga tunay na problema na kinakaharap ng mamamayan. Charles Nicolimon, Nation on the Move.